Malamang pamilyar ka sa 10 utos sa Biblia. Mas kilala natin ang mga ito na mabubuting gabay sa pamumuhay. Huwag kang papatay, huwag magnanakaw, igalang ang iyong mga magulang at iba pa. At unang 10 pa lang yan. Actually, aabot sa 613 na utos ang lahat ng yan. Lahat ng yan ay binigay sa sinaunang Israel at mababasa sa unang 5 aklat ng Biblia. Sa Hebrew ay tinatawag na Torah. Ngayon, ang salitang Torah ay karaniwang isinasalin sa Ingles bilang ang kautusan dahil nandito ang lahat ng mga kautusan na ito. At habang binabasa mo ang mga ito, magtataka ka, dapat ko bang sundin ang ilan sa mga ito? Lahat ng ito? Ibig kong sabihin, ano ang layunin ng kautusan? Actually, ang salin na ito ay medyo nakakalito kasi kahit na ang Torah ay naglalaman ng mga utos, ang aklat mismo ay isang kwento kung paano lumilikha ang Diyos ng mga bagong tao na may kakayahang lubos na mahalin ng Diyos at mahalin ng kanilang kapwa. Nang nagturo si Jesus tungkol sa Torah, sinabi niya na tutuparin niya ang kwentong ito. Magsisimula ang kwento sa paglikha ng Diyos sa mga tao na maghihimagsik laban sa Kanya. Tapos pinili ng Diyos si Abraham para pagpalain ang lahat ng bansa simula sa kanyang pamilya. Pero naging alipin sila sa Egypt. Kaya iniligtas sila ng Diyos. Pagkatapos, sa bundok ng Sinai, bumuo ng kasunduan ng Diyos at Israel. At ang lahat ng kautusan na ibinigay ni Moses sa Israel ay ang mga tuntunin ng kasunduang yon. Parang kagaya ng konstitusyon. Ilan sa mga batas ay tungkol sa mga ritual at tradisyon na nagpapakita ng kaibahan ng Israel mula sa ibang mga bansa. Ang iba pang mga batas ay tungkol sa katarungan at moralidad. Sa pagsunod nila sa mga ito, ipinapakilala ng Israel sa mga bansa kung sino ang Diyos. Okay, so ang ibang bahagi ng Torah ay listahan ng lahat ng mga kautusan na ibinigay ni Moses sa Israel. Hindi. Actually, tinutuloy ng iba pang bahagi ng Torah ang kwento. Ang 613 na utos ay pinili lang mula sa orihinal na konstitusyon. At ang mga ito ay hinati-hati at inilagay sa mahahalagang punto ng kwento. Ngayon, pansinin mo ito. May makikita kang pattern dito. Ibinigay ni Moses ang unang mga kautusan sa Israel. Oo, huwag kang sasamba sa ibang Diyos, huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos lang ng kwentong ito, may kwento na kung paano nilabag ng Israel ang mismong mga batas na yon. Oo, sinamba nila yung baka na gawa sa ginto. Kaya nagbigay si Moses ng ilan pang mga kautusan. Pagkatapos, makakabasa ka pa ng mas maraming kwento ng paghihimagsik. Ilan pang kautusan, paghihimagsik ulit, ilan pang kautusan, higit pang paghihimagsik. At mapapansin mo na ang punto. Oo nga, gaano man karami ang kautusan, patuloy lang silang maghihimagsik. Kaya sa panghuling kwento sa Torah, ibinigay ni Moses ang huling talumpati para sa Israel habang naghahanda silang pumasok sa bago nilang tahanan. Sinabi niya sa kanila, "Alam kong hindi niyo susundin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Pinatunayan niyo sa akin na hindi niyo ito kayang gawin." Tapos sinabi ni Moses na ang problema ay matigas ang kanilang mga puso. Ang kailangan nila ay mga puso na binago para talagang masunod nila ang kautusan ng Diyos. At tama siya. Ibig ko sabihin, nagpatuloy ang kwento at isinalaysay kung paano talagang nabigo ang Israel. Nakapasok sila sa lupain, nilabag nila ang lahat ng kautusan. Tama. Ngayon, ang susunod na seksyon ng mga aklat sa tradisyon ng mga Hudyo ay ang 15 aklat ng mga propeta. At malalim na pinag-iisipan ng mga ito ang kwento. Halimbawa, sinabi ni Ezekiel na kung susundin ng Israel ang kautusan, kailangang baguhin ng Espiritu ng Diyos ang kanilang matitigas na puso para maging puso na handang sumunod. Sinabi ni Jeremias na mangyayari yun kapag hindi na mahirap para sa mga tao ang sumunod sa mga utos ng Diyos. At halos nakasulat na ang mga ito sa puso nila. Tapos nangako si Isaias na may isang leader na darating, ang Mesiyas ng Israel. Pangungunahan niya ang lahat ng tao sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, sa tradisyon ng mga Hudyo, ang lahat ng mga aklat na ito ay magkakasama at tinatawag na mga propeta. Kasama ang mga aklat ng kasaysayan. Kasi pinagpapatuloy nila ang kwento na isinasalaysay mula sa pananaw ng mga propeta. Okay,
Ngayon, nakita natin ang kautusan at ang mga propeta at mayroon silang iisang kwento tungkol sa kalooban ng Diyos na pagpalain ang buong mundo. Magsisimula yon sa bayan ng Israel pero kailangan nilang magkaroon ng bagong puso. Oo, tapos nakita ni Jesus ang kanyang sarili na pinagpapatuloy ang kwentong yon. Kaya sumang-ayon siya sa kautusan at sa mga propeta nang ituro niya na mula sa puso ng tao nanggagaling ang pinakamasasama at likas na katangian ng tao. Parang ang default setting ng ating mga puso ay laging salungat sa kautusan ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus na dumating siya para ayusin ang problemang yon, ayon sa kanya, para tuparin ang kautusan. So, ano ang ibig niyang sabihin para tuparin ang kautusan? Una, sinabi niya na ang hinihingi ng lahat ng kautusan sa Torah ay maaaring matupad sa tulong ng dakilang utos. Dapat nating ibigin ng Diyos at mahalin ang kapwa. Parang madali lang yon. Ibig kong sabihin, gusto natin lahat magmahal. Well, sa isip natin, gusto nating magmahal. Pero ipinakita ni Jesus na higit na mas mahirap gawin ang pagmamahal kaysa sa alam natin. Binanggit niya ang kautusan. Huwag kang papatay. Tapos sinabi niya, oo, ang hindi pagpatay ay gawain na nagpapakita ng pagmamahal. Pero sinabi rin niya na kapag hindi mo nirerespeto ang isang tao o kapag nagtatanim ka ng sama ng loob sa kanila, nilalabag mo rin ang moral na kalooban ng Diyos dahil hindi mo tinatrato ang taong yun ng may pagmamahal. Kaya sinabi ni Jesus na ang tunay na pag-ibig ay dapat ginagawa natin kahit sa ating mga kaaway. Kaya kahit parang napakasimple ng utos na ito, ipinakita ni Jesus na hanggang ngayon ay hindi pa rin handa ang ating mga puso na tuparin kahit ang pinakasimpleng utos na ito ng Diyos na ibigin ng kapwa. Pero kung nabigo ang Israel, tinupad naman ni Jesus ang kwentong ito. Bilang Mesiyas ng Israel, inibig niya ng lubos ang Diyos at ang iba at ipinakita niya sa lahat ng mga bansa kung sino talaga ang Diyos. Ginawa niya ito sa kanyang paglilingkod ng may awa at habag sa iba. At sa huli, minahal niya ang mga kaaway hanggang sa mamatay siya. At sa kanyang muling pagkabuhay, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ipapadala niya ang Espiritu ng Diyos para baguhin ang kanilang puso para masunod nila ang kalooban niya at matupad ang layunin ng kautusan. Mahalin ang Diyos at ang kanilang kapwa. Ganito natutupad ang kwento ng kautusan at ng mga propeta o sa mga salita ni Apostol Pablo. Ang nagmamahal ay tumutupad sa kautusan.